Magandang buhay mga kaanina. Ito na naman po si Kuya Harvest para po magbigay ng kaunting tips and ideas po sa atin pong mga kasamang magsasaka. So kaunti lamang po ito ha. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay kung paano gumalaw ang phosphorus o yung chemical symbol o element symbol na letter P o phosphorus. Yan, o posporo. So ito pong phosphorus, ito po ay ikalwa sa pinakamahalagang elemento o macro element na kinakailangan ng palay natin at ng kahit na anong halaman sa paglaki nila. So ito pong phosphorus, paano ba sila gumalaw sa lupa? Yan. So alamin muna natin ano ba ang trabaho ng phosphorus. Ang phosphorus po ay nagpapalakas ng root development. So ang trabaho niya ay para sa root development. Yan. Kaya sabi natin ang phosphorus pampaugat. Ayan, sa halaman natin. Isa pa, ito po ay nagpapabilis din ng pagbunga, nagpapabilis ng pagbunga. At isa pa ay nagpapatibay sa halaman laban sa stress. Ano po? Tibay sa halaman laban sa stress. Ang isa pa sa pinaka-importante na trabaho ng phosphorus ay yung sa metabolic processes. Yan. So medyo ito yung pag-usapan natin ng maigi, itong metabolic processes na ito. Dahil dito po nagsisimula ang lahat ng trabaho ng phosphorus. Dito kasi sa metabolic processes, meron po tinatawag na ATP. Ano po? ATP o yung adenosine triphosphate. Yan. So triphosphate, tatlong phosphate. So itong ATP o adenosine triphosphate, ito po ang nagpo-provide ng energy. Pag sinabing energy, para makagalaw ang isang bagay na may buhay, kinakailangan ma-providean siya ng energy. At ang isa sa ginagawa ng phosphorus ay nagsisilbi siyang parang panggatong. Yan. Ikalawa, sa ATP, importante rin ang trabaho ng phosphorus dahil naman dun sa tinatawag na photosynthesis. Ayan, photosynthesis. Ito naman yung pagluluto ng pagkain sa pamamagitan ng sikat ng araw, tubig at saka pataba para tuloy-tuloy ang paglaki ng ating halaman. Ang isa pa, yung tinatawag natin na metabolic process or function. Metabolic process or function. So ito, ibig sabihin ito, tumutulong ang phosphorus para magkameron ng panibagong o pagpapanibagong cell division. Yan. Kaya sinasabi natin o nagre-repair sa mga dahon at iba't ibang parte ng halaman. So kaya nga po sinasabi natin na yung pagsusui ng palay ay nakatutulong ang phosphorus dahil nga dun sa tinatawag na cell division. Yung cell, so kapag nabuo na siya, nagiging na siyang panibagong suwi. Ang ATP, ibig sabihin nito ay adenosine triphosphate. Yan, tatlong phosphate. So yun po yung ATP na sinasabi. So ngayon, ang tanong po natin dito is
paano ba gumagalaw ang phosphorus sa lupa? O lalo na pag nilagay natin sa lupa, ano, tama ba yung timing ng paglalagay natin? Alam nyo po, unlike sa nitrogen, na kapag inilagay natin sa lupa, napakabilis niyang mawala. Kahit nga sa tubig, di ba? Pag inilagay natin, yung urea, tumatakas agad. Hindi mo na agad makikita yan. Ang phosphorus, medyo siya ay immobile. Ano po, pag sinabi nating immobile, hindi siya gaanong gumagalaw. Hindi siya gaanong gumagalaw. Hindi gaanong gumagalaw. Yan. At base po sa pag-aaral, ang phosphorus kapag ipinatak mo sa lupa ay nasa 3 to 5 cm lamang po ang paggalaw. Ano, ang paggalaw. Yan. So 3 to 5 cm lang siya. Yan, unlike dun sa nitrogen, nawawala talaga. Yan. At ang potassium naman, pag-uusapan natin kung paano naman siya gumagalaw sa susunod. So ganun lang ang paggalaw ng phosphorus, kaya siya ay immobile, halos hindi gumagalaw. So ano yung meron sa phosphorus? Bakit napaka-limited lang ng kanyang paggalaw? Ang isa hong dahilan ay mabilis siyang nagbaband, ano? Ibig sabihin, mabilis siyang kumakapit doon sa iba pang mga element katulad ng iron, aluminum, or calcium. Yan. At kapag nagband na sila o kumapit na si phosphorus dito, hindi na po talaga siya makakagalaw. Kaya yun ang problema kay phosphorus. Kaya kapag ang lupa nyo ay acidic, asahan nyo na hindi nyo rin mapapakinabangan masyado ang phosphorus. So kinakailangan nyo munang lagyan ng lime o i-neutralize yung acidity. Kasi pag nagband na siya dyan sa mga element na yan, hindi na siya makukuha ng halaman. Ang isa pa, kahit maraming phosphorus tayong inilagay sa lupa, hindi po yan nag-a-absorb lahat ng halaman. Kinakailangan pa rin itong dumaan sa proseso ng tawag na conversion. So dito sa conversion na to, yung mga microorganism, yung mga microorganism, ito ang tumutulong para itong mga phosphorus ay makonvert naman. So meron hong dalawang klase yan, yung tinatawag natin na bacteria, at meron ding fungi. Fungi. So yan po. So dyan sa mga bacteria na yan, ilan sa mga kalimitan na nagko-convert ng phosphorus para maging ma-absorb ng halaman is yung mga bacillus, ayan, Pseudomonas, Rhizobium, ano pa, itong Azotobacter. Yan, huwag nyo nalang pansinin yung salita ko kasi hindi naman po tayo chemist, po. Tayo po yung ordinaryong magsasaka lamang na mapag-obserba. At ito namang sa fungi, ito pong Aspergillus, ganyan. Yung penicillin o penicillium, at yung paborito ko yung mycorrhiza. Ayan. So ito po yung mga organismo na nagko-convert para makain, ma-absorb ng halaman yung phosphorus na nilagay natin. So paanong paraan? So ito pong mga organismong ito, once na nakain nila yung mga
phosphorus na nilagay natin, yung dumi, yun naman yung ina-absorb o sinisip-sip ng halaman para po sila ay lumaki. Yan. So, kaya ganun po kakomplikado ang phosphorus. Ngayon, meron kasing tinatawag na phosphorus toxicity. Ano? Phosphorus toxicity. Kapag po sobra-sobra ang phosphorus, gre-react po ang phosphorus dito po sa iron, aluminum, calcium. Kaya hindi din po sila na-absorb ng halaman. Ang isa pa ho, ang nangyayari kapag sobra pa rin yung mga excess na phosphorus na hindi rin na-absorb ng halaman, ay pwede ring maanod na lamang. So, ganun po ang tendency kapag po sa phosphorus ang pag-uusapan. So, ano-ano po ba yung mga phosphorus na product na available? So, ang phosphorus, ang available po na nilalagay natin na phosphorus sa halaman, yun pong NPK o yung nitrogen, phosphorus, potassium or yung complete fertilizer. Meron po itong phosphorus. Yan, usually 14%. Yun pong solupos o yung 0, 18, 0. Meron phosphorus. Yung 16, 20, 0 may phosphorus. So ito po yung mga fertilizer natin na may phosphorus. Okay po. So sa timing naman, ano po? Paano ba ang tama na pag-timing sa pag-aabono ng phosphorus? Yung ugali ng phosphorus na siya ay immobile o halos hindi gumagalaw, sabi nga natin, ang paggalaw niya is around 3 to 5 cm at halos hindi gumagalaw sa lupa. So, kapag ito ay inilagay po natin, kinakailangan dun sa parte na malapit sa ugat ng palay. So sa timing po, dapat po malapit dun sa ugat ng palay or halaman. Sabi nga natin around 3 to 5 cm. Kasi kung malayo po dun, hindi rin po yan maa-absorb po ng halaman. Ngayon, dun pumapasok yung trabaho ng mga microorganism o ng mga organismo kasi sila yung extension ng ugat dahil meron silang tinatawag na mga galamay o hyphae na itong mga galamay nilang ito ang kumukuha dun sa sustansya kasi ng pagkain nila at ibinibigay nila sa halaman at ang kapalit naman nun, yung halaman nagbibigay naman ng energy or sugar or carbohydrates dun sa mga organismo na ito. So meron silang mga tinatawag na symbiotic relationship. So ganun yung paraan ng pagtutulungan nila. Kaya importante ho na meron ho talagang mga microorganism sa lupa. So ang timing talaga is dapat nakadikit o malapit dun sa ugat ng palay natin. So dahil nga ang iniaabono natin ay kalimitan na complete fertilizer o 0,18,0, 16,20,0, ang usual na paglalagay natin ito nakabasal 0 to 14 days makatanim o makasabog tanim, ganyan po yung paglalagay natin. Anong nangyayari kapag nag-abono ho tayo, yung fertilizer natin na ginamit kung saan na lang pumatak. So ang tendency niyan, yung nitrogen and potassium ay na-absorb po ng halaman. Ano po? Kasi sila ay mobile o gumagalaw. Ibig sabihin ng gumagalaw, once na napatama o napapatak sa lupa o sa tubig o sa may moisture, sila po ay
sumasama. Unlike po dito sa phosphorus, sila po'y naiiwan. Kaya mapapansin nyo, isa sa mga nagiging dahilan ng hindi pagkakaroon ng maraming suwi ng palay ay dahil hindi lubusang nagagamit ng palay yung phosphorus na inilagay sa kanya. So, ano po pinakamaganda? Kung gusto nyo ay mapadami ang suwi ng palay nyo at maparami ang ugat at makatulong sa overall development ng inyong palay, ang pinakamahusay nating gawin ay sa huling paghahagod, o huling pagsusuyod natin, pwede na nating ilagay yung phosphorus, yung 0.18.0. Ihahalo natin sa lupa para masigurado natin na sila po ay maa-absorb ng ugat ng halaman. Ganun po yung timing sa paraan ng paggamit ng phosphorus. Yan. So, yun lamang po at sana po ay makatulong itong aking konting kaalaman sa paraan ng paggamit natin ng phosphorus sa ating paghahalaman, lalo na po sa palay at ganoon na rin sa gulay at mais. So, importante na tama ang timing ng pag-apply natin. At yun lamang po. At kung nagustuhan nyo ang video na to ay pa-like, share and subscribe na rin po.